a year of traveling the international film festival circuit. Finally, we're able to show and share the film with our fellow countrymen. So, maraming salamat at may palang nagpapasalamat na kami sa suporta at tulong ninyo. Game questions? No? Okay. Basically, it's a character study kasi of Marilu. It follows her transformation from this submissive wife to a woman who becomes enlightened about herself and the society around her. So it says a lot about how women during that time were treated, yung gender stereotyping which was very prevalent during the 70s. But despite that, you have this one woman in the film, in the story, that transcends yung lahat ng challenges na hinarap niya noong panahon yun. Okay, sige naman. Kasi kanina doon sa trailer, medyo yung ending ng trailer, parang dadapat rin na dami ni Isa Casado doon. So, ano ba? Like dapat nga lang yung mga dami. So, and how did you prepare for that? Una sa lahat, uunahan ko na kayo, ang pelikulang ito ay hindi tungkol sa paglalapat ng labi ng isang babae. Na-intrigue lang ako kasi. Siyempre maglalagay kami ng ganung eksena para ma-intriga ka, para sa'yo talaga yun. Pero it's more than that, definitely more than that. In fact, the trailer is, parang wala pa siya sa katiting ng gusto mong sabihin ng pelikula. Parang hindi ko maipaliwanag kung anong experience ang mapagdadaanan ninyo kapag napanood nyo yung full-length na pelikula. Kung paano ako nag-prepare sa pelikulang ito ay siguro, I can say 101% of commitment, time, passion, tears, blood, physically, mentally, spiritually, and everything. In fact, I always tell Direk June, alam mo, hindi ka man maniwala, if this is going to be the last film of my career, I don't mind. Can you please write it down? Yes, I will. Yung role mo as a barber, did you undergo training na ano ka ba? Tama. As a barber? Correct, oo. Nag-training po ako. I-throwback Thursday ko siya sa Instagram ko. Dear_Eugene. Kasi kinunan nila ako ng picture at hindi madali. Ang nagturo sa akin, isang matandang lalaki na matagal ng barbero. Nakatulong siya sa akin at sa kay Direk June para makuha yung psychology ng pagtuturo ng lalaki, ng trabahong panlalaki sa isang babae. Parang marami akong pinagdaan ng pakiramdam. Parang kahit artista ako, ganyan, o sikat ako, tinuruan ako ng isang barberong matanda na mas alam niya yung trabaho kaysa sa akin. Talagang nanliit ako, tsaka yung parang pinagpawisan ako, hirap, yung parang hindi mo madadaan sa, kunyari, inarte ko lang na ginugupit-gupitan. Hindi, kailangan magupitan ko siya, kailangan maahitan ko yung lalaki. So, yung workshop na yon plus yung nagkaroon kami ng character analysis, at binigyan din ako ni Direk June ng additional reading material like a diary of Marilu, yung ginampanan ko. Lahat yun pinagdaanan namin. Plus, the most challenging is that we had to live in the location for at least a month. So, it's not easy. Medyo may konting resistance sa panimula. Dahil wala pong kuryente, walang signal, medyo limited ang aming mga ginagamit kasi mahirap makarating doon. Dadaan ka sa talagang rough road na posibleng maharang ka ng kung sino man. At ang pinaka-challenge sa buhay namin araw-araw ay paano makakatawid dito. Tatawid kami sa ilog nang hindi kami nababalahaw. So makatawid lang sa ilog, napakalaking accomplishment na sa amin. In other words, this film is important to me, not just because napaka-significant ng mga preparation, napaka-challenging, it's also because it has opened many
um, it has given me inspiration to believe that the real beauty of the Filipinos are mainly because may sarili tayong kasarinlan na malamang ay nakakalimutan na natin. So itong pelikulang ito, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, sa palagay ko, ito na po ang contribution ko sa pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko babae, at sa aking bansang Pilipinas. I think, maaari ko namang sabihin na pwedeng maganda rin naman yung mga comedy ginawa ko. Pero aminin man natin o hindi, ang artista dito sa Pilipinas o kahit saan man ay hindi nabibigyan ng respetong binibigay sa isang artistang nagdadrama. So I think kung mabibigyan ako ng pagkakataon na mapanood ng mga tao ito, baka magkaroon ako ng ibang klaseng respeto. Direct, nakita namin ko sa trailer, yung sa Tanay sinunod to, di ba? Sa Tanay nga ba? Sa Quezon. 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 Mountains, nasa mga bundok kami. Yun nga po yung mga mukha pa lang ng mga talents doon, yung mga extras. Nakaano po ba yun sa pelikula? Nakatulong po ba yung main character agad yung pelikula because of the people that you worked with dun sa buong community na yun? Gawin na kasi nung nabanggit ni Oge, halos isang buwan kami na sa lugar eh. So, yung galaw ng mga tao doon, galaw na namin. Hindi kagaya dito sa Manila na kung gusto mong magpadali, lalakad ka lang ng mabilis, mabato, umakit kami ng bundok. Tumatawid kami ng dalawang ilog para makarating from one location to the next. At tinatakbo namin yun dahil hinahabol namin ng araw. So, naramdaman namin, ako personally, na-appreciate ko yung time na na-spend ko. Siguro sa lahat, making a film is always difficult. But I would say that personally, this is the most difficult I've done so far. Talagang everyday, hindi ko alam kung matatapos kami o hindi. Milagro na may nagagawa kaming mga eksena, tapos natutuwa kami. And then, the editor was with us. So, ang inspiration na hinuhugot ko, kahit pagod kami, nakakatulog kami siguro mga 4 hours on average in a day. Nahuhugot ko na lang yung inspirasyon kapag nakikita ko yung ini-edit ng editor, nakikita namin na may kabuluhan itong ginagawa natin. So, and then in answering your question, kasi kapag nandun ka talaga you have no choice. But to be among those people, maging local kagaya ng iba. So, magre-reflect yun. But hindi ibig sabihin na napakadali sa amin na kumuha na ng talents doon. Ang talents doon, syempre mga artista pa rin na kinukuha namin galing Manila. And you can imagine how difficult it was because there was no signal. Hindi namin kami dadaling na artista. Ang mga talent managers namin naghihintay dun sa Bukana kung saan may signal. Nagdala pa ako ng satellite phone. Nakala ko magagamit namin, hindi umubra ang satellite phone. Yung satellite phone na ginagamit sa mga expedition sa Mount Everest, I was able to get hold of one. Ginamit namin, wala, hindi upekto sa mga bundok ng Quezon. Isa na lang ulit. Nabanggit mo yung hirap ng paggawa nitong movie na to. So, sa tingin mo, kaya mo pang gumawa sa pang-movie like this with the same na ganyang hirap na pagdadaanan? Nakikinig ka ba? Di ba ang hirap na? Kaya you willing to do another movie na parang you will undergo the same? Baby talaga kita, Romel. Oo nga. Hindi ako makakapagsalita ng tapos, hindi naman natin masasabi. Pero siguro in 10 years or in 20 years, pwede. Kasi nanampalataya ako sa pelikulang ito siguro ito na, this is the last faith I have sa paggawa ng pelikula o sa paghandog ng pelikula, sa pagbibigay sa inyo ng makabuluhang pelikula na sa palagay ko ay refleksyon natin kahit pasabihin mong dekada si Tenta ito, hindi pa rin naman nagbabago ang mga problema.
hindi pa rin naman nagbabago ang Pilipino. This is my faith. So, kapag walang nangyari dito, baka masaktan ako talaga. And, galing siya sa sinapupunan ko kumbaga. At nakita ko kung papaano siya hinangaan, pinalakpakan sa kahit saan man siya ipinapalabas. Kaya ang nervyos ko kung saan ipapalabas siya, kung saan siya dapat panoorin, hindi ko maisalarawan sa inyo ang nervyos ko ngayon. Kasi nakasalalay nga dyan ang aking pananampalataya kung tayo bilang manonood na Pilipino ay meron pang pag-asa. Thank you. Mamaya po may rally ako dyan sa circle. At ikaw, Romel, ang tagahawak ng bandila. Pwede magtatablow tayo, ha? Thank you, Romel. Sino ba po may ibang